Okay, let's dive in. Himayin natin ang Q1 2026 financial report ng LT Group at alamin ang status nila. Mula financials hanggang sa posibleng banta sa merkado, ito ang mga aabangan natin ngayon. Hawak nila ang sandamakmak na negosyo natin, mula bangko at sigarilyo hanggang sa mga inumin at real estate. Ang malaking balita, nakapag-uwi sila ng tumataginting na 10.33 billion pesong net income ngayong quarter. Solid, di ba? Tumaas yan ng 3.8% kumpara sa parehong quarter noong 2025. Banking at consumer goods ang bumitbit sa kanila. Sila ang pinakamalaking nag-ambag sa kita. Pero pansinin nyo, habang umaarangkada ang banking, sumadsad naman ng matindi ang beverage segment nila. Bangko talaga ang makina nila ngayon. Tumaas ang loan volumes at maayos ang hawak nila sa pondo. Bumaba man ang benta ng sigarilyo, sinalo naman ito ng mas mataas na dividendo mula sa PMFTC. Nagtaas sila ng presyo sa alak kaya umangat ang margin pero sumakit ulo nila sa mahal ng bote. Bakit bumagsak ang inumin? Humina kasi ang benta ng Cobra Energy Drink kumpara dati. Kaya sa kabuuan, panalo ang bangko, pero bantay sarado sila sa foreign exchange at presyo ng bilihin. Good news sa real estate. Lumalaki ang kita nila sa pagpapaupa at tuloy-tuloy ang benta ng properties. Silipin naman natin ang balance sheet nila. Paano ba nila pinapaikot ang kanilang pera ngayon? Bumuti ang debt-to-equity ratio nila. Ibig sabihin, mas malusog at mas balanse ang pinansyal na estado ng kumpanya. Ang pinakamagandang balita para sa investors, isang tumataginting na 3.25 bilyong pisong dividendo ang pinamigay nila. Patunay lang ito na napakatibay ng naipon nilang kita mula sa kanilang mga negosyo. Pero teka, may babala ang management. Hindi raw pwedeng magpakampante sa magulong lagay ng merkado ngayon. Tutok sila sa mga banta, pabagubagong interest rates, mahal na dollar at aberya sa supply chain. Ang tanong, sapat ba ang lawak ng negosyo ng LT Group para makasurvive sa mga matitinding global risks na ito?